Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. First question. Eto na, yari na. Mga katanungan sa Medianoy, no? Sige po. Magtatanong? Question, please. Dwight Plapler. Magkano na ang pares? Ay, hindi. Iba pala yung tanong. Clarification lang, sir. Pang ilang nominee po kayo? Anong sir? Tumayo ka nga dito sa harapan ko? Tumayo ka sa harapan ko! Gago! Anong sir? Ay, hindi. Walang ganan. Tinawag mo kasing sir. Makamagalit yan. Buti na lang hindi ganun si Diwata, ah. Yung nagagalit pagka tinatawag na sir. Sir. Yun ng Diwata. Pang ilang nominee po kayo ng... Tataranta na si yung taga-Rappler nataranta na. Mukhang nagandahan sa beauty ni Diwata. Vendor po ba o vendors po? Vendors party list po kami. Vendors party. Opo. At Letter B o letter V? ang nominee po. Pang-apat po. Bali pang-apat po ako. Pang-apat siya. Take note, pang-apat siya. Pang-apat po. Opo. At kung makapasok po ang Diwata, sorry. Ang Natataranta sa kuya sa beauty ni Diwata. Na-smile lang kasi ni Diwata kaya natataranta ka na. sorry. Kung makapasok po ang vendors sa Congress, ano po yung specific legislation na gustong i-push ng inyong grupo? Ayan, ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat manindang Pilipino. So, yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos, mayroon din kaming Marami na pong kooperatiba, sir. Ay, sorry. O, tama. Hindi, hindi natin sinusuplak yung idea ni Diwata. Maganda yung kanyang, yung kanyang puso. Kaya lang, ang pagtakbo po kasi hindi lamang po sa puso. Hindi po nadadaan lang yan sa puso-puso. Maganda yung puso ni Diwata na magkaroon ng kooperatiba, pero hindi mo kailangan pumasok sa party list para magkaroon ng kooperatiba. Sir? Gawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. Dapat hindi party list, sir, ang tinakbo ninyo. Dapat ang tinakbo ninyo, nag-mayor kayo, para ayusin, bigyan kayo ng pwesto. Hindi, ako, nagiging lang tayo dito. Hindi natin pinupuna si Diwata dahil sa hindi maganda yung kanyang hangarin. Maganda yung kanyang puso. Kaya lang, dito kasi, ramdam na ramdam ko, na ginamit lang siya ng party list. Kasi sikat siya. Not really because gustong may magawa ng party list. Remember, marami ng party list sa Kamara. Pansinin ninyo, hindi lahat ng party list nagfa-function na ayon dun sa kanilang advokasya. Kita nyo nga yung one rider party list, di ba? Si Busita lang ang nagtatrabaho para sa mga rider. Pero yung nominee nila na number 1, ano ginagawa? Nagkakalat ng tae doon. Puna lang ng puna kay BP Sara Duterte. Di ba? Ibig sabihin, hindi naman porket party list ka, pumasok ka dyan, na nominee, naboto yung party list, nanalo kayo, yung gagawin nyo ay matik na yung advokasya ninyo. Hindi po. Hindi ganun ang istorya niyan. Marami pong party list dyan na iba-iba ang pumasok pero wala namang ginawa para doon sa kanilang tunay na nire-represent. Kasi when you say party list, marginalized na nire-represent mo. Ang problema, pag naging kongresista ka na o naging representative ka na bilang party list nominee at nanalo kayo, hindi na yun ang ipaglalaban mo. Unless ikaw talaga yung mamumuno. Kung ikaw talaga yung mahahalal. Ito nga ang problema natin . Maganda sana ang puso ni Diwata
Ang problema lang, pang fourth nominee siya. Ano ngayon, Banat Bay, kung pang fourth nominee siya? Hindi po nananalo ang pang fourth nominee. Pag nanalo ang party list, usually isa lang. Mamaya papakita ko sa inyo. Isa lang ang nananalo ng 3 nominee. The rest, puro 2 seats lang. And 1. Isa lang ang nananalo ng 3. Yung number 1. Hindi na umaabot sa number 4. So kung manalo tong vendors party list, hindi magiging representante si Diwata. Bakit siya naging fourth nominee? Akala ko ba he wants to represent the vendors? Hindi naman pala siya ang uupo. Sana naging endorser ka na lang. Sana endorser ka na lang. Hindi ka na dapat naging nominee kasi hindi naman ikaw uupo. Pang fourth ka. So sayang lang, yung ganyan mo. Bakit ikaw ang pinaharap? Kasi ikaw ang sikat. So alam nyo, ito ang tinatawag natin na hindi sila nagpapakatotoo. Hindi si Diwata, baka nga, hindi ko nga sure kung alam ni Diwata to Alam mo ba, Diwata, na hindi ka naman magiging representative? Pag fourth nominee ka, kahit mag-number 1 kayo, which is impossible. Ang posible lang ngayon, alam naman natin, ang malakas dyan, ACT-CIS at saka One Rider Party List. So, imposible kang umupo bilang kongresista at representante. Ano pinagsasabi mo? Bakit ikaw ang nagsasalita? Sabit yan. So, ganon. Sino pa po? Meron pa magtatanong. Kumpe, alam mo, hindi ko nga maintindihan bakit hindi tinanong niya nung mga medyang naandyan Pang fourth ka lang, hindi ka naman uupo. Bakit ikaw nagsasalita? Kasi nga, ginagamit lang siya nung party list niya. Wala na. Sa ABS-CBN po may magtatanong. Hi, magandang hapon, Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan, yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung Okay. 3. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila ngayon? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga, nag-voluntary para umakyat dito na ako na lang yung magsalita. Okay. Tapos isa na lang, Diwata. Yan po kasi ang problema ngayon sa party list system na gusto ko sanang i-emphasize natin ngayon sa pagkakataon na ito. To educate the people pagdating po sa pagboboto ng party list. Magandang pakinggan, meron pa nga dyan, probinsyano, kung ano-ano pang mga party list dyan, na maganda sanang pakinggan, ang advokasya, ganito, ganire, Pacman, o ganito, o ito. Alam mo yun, magaganda sana yung advokasya. Ang problema, yung mga nauupo. Hindi natin kinikilatis. Binoboto lang natin yung partido, yung party list, yung pangalan ng party list. Tapos, kung sino man yung mukha nun. Ito wala akong biro ito. 2 beses tumakbo si Mocha ng party list. Yung una, hindi talaga kanya yon. Ito po ay party list ng isang tao na kaibigan namin, na kasama namin, na pinaniniwalaan namin yung paninindigan sa buhay, at kinuha si Mocha. At kami naman po ay okay, walang problema. Kaya lang gusto si Mocha ang manguna doon sa pangangampanya. Mauna ang maging mukha ng party list na yon. Hindi po ako pumayag at hindi rin po pumayag si Mocha na maging second nominee. Bakit? Kasi, paano kung ang manalo isang nominee lang, which is karamihan o kadalasan ang mananalo lang isang nominee lang, yung first nominee lang. Mukha mo yung hinarap. Mukha mo yung nagsalita. Ito yung advokasya mo. Ito yung sinasabi mo. Tapos,
hindi naman pala ikaw ang uupo. Eh, anong ginawa mo? Anong ginagawa mo? Niloloko mo lang yung tao. Kaya sabi ko noon at sabi rin ni Mocha, hindi tayo papayag nang hindi ako ang first nominee kasi ako magsasalita. Ako magsasabi sa kanila nung advokasya, tapos hindi naman ako uupo. Eh di para ko niloko yung tao. Kaya naging kasunduan nun, talagang first nominee si Mocha. Yung pangalawa naman party list, talagang party list na po namin yun. Na kung saan siya talaga ang first nominee, siya rin ho talaga ang pinakapinuno ng party list na yun. Kanya po yun. Bakit kanyo? Kasi nga, dapat kung ano talaga yung tunay mong advokasya, kung ano talaga yung tunay mo nire-representa, dapat pag nanalo yan, ikaw mismo ang uupo at lalaban doon sa pinaglalaban mo. Eh ang problema dito mga kababayan, yung mga party list ngayon, not only this party list, including other party list, ang mukha nila yung sikat, pero nansad sila, number 2 or number 3 na nominee. So pag nanalo yun, hindi naman sila ang uupo. Pero ang sinasabi nila, yung advokasya nila, nakukuha niyo yung picture. Halimbawa, si artista o isang artista, meron akong party list. Ang advokasya ko ay sa mga mangingisda, halimbawa lang. Dahil ako'y isang mangingisda. Pero pag tinanong mo, anong nominee ka? Pang ilang ka? Pangatlo. So pag nanalo yung party list mo at isa lang ang nakuha, hindi ikaw magiging congressman o representante namin? Hindi. Eh bakit ikaw nagsasalita? Nagigets nyo? Yun ang problema ko dito kay Diwata. Bakit si Diwata ang nagsasalita? Bakit si Diwata ang may advokasya pero imposible naman siya maupo? Dahil walang nauupong 4. Kadalasan, 3 lang. Swerte na nga pag makatatlo sa nominee ka sa party list pag sobrang taas ng threshold. Kasi may threshold yan eh. Kung sobrang taas ng boto mo, dun lang uupo yung 3. Hindi pa aabot sa pang-4. Nagigets nyo? Okay sana eh. Ako, sa totoo lang kung first nominee si Diwata, malamang gusto ko itong party list na to. Walang biro. Bakit? Eh kasi naman, totoo naman, lehitimong vendor si Diwata. Lehitimong from the scratch, from zero, naiangat niya ang vendor. Totoo naman. Let's give it to that person. Totoo yan. Kaya ako, kung sakaling first nominee siya, ay baka ikampanya ko pa ito nang kahit hindi ko kilala. Kasi naniniwala ako dun sa pinaglalaban niya. Kailangan maging mga negosyante, mga Pilipino. Okay yan, maganda yung pinaglalaban niya. Kaya lang, dito, halatang ginagamit lang siya nung may-ari ng party list. Ikaw talaga. Nako. Banat Bay, binuking mo naman. Yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung isusulong yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga ang trabaho o ang kabuhayan ika. Grabe, maralita. Para sinasabi mo, ate, maralita si Diwata. Tsaka mga mabababa. Grabe yung nagtanong dito, Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi diba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendor. Alam mo, tama naman yung mga sagot ni Diwata Maganda sana Kaya lang, hindi naman ikaw ang uupo. Para tulungan po, magtulong-tulong kami para At iangat. baka sabihin ng iba, nga Banat Bay, hindi siya ang uupo. Pero ang ipaglalaban ng party list ay yung mga vendor Narinig ko na yan. Ang dami niyan party list sa loob ng Kongreso. Na kunwari, party list na mangingisda, party list ng ganito, party list. Pero nandun, ano ginawa? Binatikos lang si BP Sara Duterte. Wala nang iba. Hindi nila pinaglaban yung kanilang mga party list. Kaya nga, alam mo, sa totoo lang, dapat buwagin yung party list Ako
mas gugustuhin ko pa na buwagin na yung party list, tapos ang tumakbo na lang yung talagang mismong merong, alam mo yun, may nire-represent. Halimbawa, isa kang talaga mangingisda, tumakbo ka bilang representante na mangingisda, hindi yung first nominee, second nominee. Although kasi wala tayong magagawa, nasa konstitusyon yan. Pero sana, mawala na yan, mawala na yung party list. Sana talaga ang tatakbo dyan, kunwari, ikaw ay talaga mangingisda, ikaw mismo tatakbo at ikaw ang iboboto ng tao. Kasi makikita mo, yung puso talaga ng mangingisda ang ipaglalaban niya. Kasi totoo siya. Dito, sana tumakbo na lang si Diwata para pag binoto ka namin Diwata, ang ipaglalaban mo talaga yung vendors. Hindi yung party list mo iboboto. Pag nanalo party list mo, wala ka naman sa posisyon. Ang nandun, yung tatlo, o baka isa, o baka dalawa, na imposible, hindi ako naniniwala na ipaglalaban yung mga vendors. Yun ang totoo. Huwag na tayo maglukuhan. Paikot-ikot pa tayo para ginagago nyo ng mga Pilipino eh. Po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Okay, meron pa pong magtatanong. Robert Mano.